may question, house rules lang po. If may questions po kayo, pwede natin hintayin yung class na matapos, yung discussion or yung pag-speak. And then after netong class, meron tayong question and answer portion. And pwede tayo doon mag-raise ng mga questions or any other things na you might find interesting. So let's welcome po our speaker, Sir Paul Reylara. Haribol, Sir Paul. Haribol, good evening. Meron na po akong audio. Meron na po, sir. Malinaw po ba? Malinaw po. Yeah, thank you very much, Sir Hillary. Magandang gabi po sa lahat at salamat sa inyong pagdalo dito sa ating community call. So, ang topic natin is kung ano yung best shelter. With what's happening now, Philippines, no? Ang daming, ewan ko, ang daming sa news feeds ko, no? Sa Facebook. And, yung lately na nangyari, no? Let's talk about, again, yung earthquake muna, no? Kasi yung happening ngayon. When was that? I think, yesterday. Yeah, yesterday. Tama. Dito ako sa Siargao ngayon. Dito yung epicenter mismo sa General Luna that naramdaman talaga namin 6.2 magnitude. So, nakakita kami, yung ano namin dito, yung window namin, glass window. So, yung naramdaman namin hindi yung ganun alog eh. Diba, usually ganun yan eh. Yung naramdaman namin hindi ganun. Talagang mabilis na shaking. So, ayun po, baski mo ng bahay, gano'n. So, pero dito naman kasi sa, kung saan ako ngayon, yung wala naman kasi building dito. So, pinamataas ng mga bahay dito, second floor lang. So, ayun, okay naman, safe naman kami. So, sa nangyayari ngayon, timely yung ating topic, no? Kasi, maraming nangyayaring, paggalaw, no, ng yung earthquake na tinatawag. And kasabayan pa ng ewan ko kung narinig niyo yun, meron kasi dito, hindi ko alam kung kilala yung isang guy na nagpipredict siya. Oh, sorry. Let's wait. Saglit lang po. Hintayin lang po natin si Sir Paul. Mukhang may emergency. Ayun, lumipat lang ako. Sorry kasi mas tumabas ako para mas malinaw yung audio. Yes, okay sir, na po ba ulit? Sorry. Mas malinaw po, sir. So yun, thank you. So, hindi ko alam kung meron sa inyo nakakaalam. Dito kasi sa may bandang Surigao City, no? Matabing yung pinaka-matabing namin, yung pinaka-mainland. Merong nagpe-predict na meron siyang parang panguhula, no? Na pagkakaroon daw ng ng malakas na tsunami sa Surigao City. No? Tapos siyempre katabi lang to, hindi naman sobrang dikit pero ito ay katabi, no? Katabing isla. No? Kasi at that time, yung narinig ko yung let's say, parang panguhula na yun. At that time, nandun pa naman kami sa Surigao City. Pauwi pa lang kami dito sa Siargao. So, it will cause really, no? It will cause you fear. No? Kasi hindi, yung prediction niya, yung prediction nakita niya lang daw siguro, hindi ko alam kung sa dreams or whatever. Pero sabi niya nga doon na pwede naman kayong hindi maniwala. Ito ay sinasabi ko lang, ganun. Sabi niya ganun. Tapos dapat tayo magdasal, ganun. Maganda naman niya. Pero at the same time, nakaka-instill siya ng fear. Ibig sabihin, matatakot yung mga tao. Tapos, meron pang detalye. Ang detalye daw, marami raw kasing parang mamamatay kasi mangyayari daw yung tsunami sa gabi.
habang tulog daw yung mga tao. Can you imagine that? Na, tapos ikaw taga doon ka, no? Tapos, uh, taga doon ka, tapos natutulog ka sa gabi. Di ba? So, yun ang mahirap noon. Pag ah, ganun na narinig mo. Kasi kumalat din sa Facebook eh. No, yung anyang panghuhula na yun. So, ah, matatakot ka talaga. No, matatakot ka. So ngayon, anong gagawin ngayon natin? Ano bang tayo ngayon na saan tayo pupunta kung meron tayong mga ganong experience? No, yung sa poster natin na nakita ko ano, parang nasa ilalim ng ng lamesa. Tama ba? Di ba? Yung, yung poster natin, no? Parang yung mga tao nagtatago dun sa ilalim ng lamesa, no? So, yun kasi yung tinuturo sa atin eh. Na magte-take tayo sa pag may sakuna, lalo na yung paglindol, magtatago ka sa ilalim ng lamesa. No? Eh, paano kung tsunami? Saan tayo magtatago niyan? So, yun ang sinasabi ko. Yun ang, hindi lang naman kasi lindol lang ating kakaharapin. Okay? Hindi lang bagyo. Hindi lang tsunami. No, marami sabay-sabay. No? Ano pa yung maaaring nagbibigay sa atin ng problema? Bukod sa mga, yung tulad niyan, yung calamities, no? Anyone, meron kayong idea kung ano pa yung nagbibigay sa atin ng problema o takot? Meron pa bang nagbibigay sa atin iba bukod sa mga yan? Anyone na gustong sumagot? Anyway, parang wala. So anyway, yan yung, yun, mga aksidente. Thank you, Ninda. Yes, mga aksidente. No? That will fall, no? Siya ay babagsak doon. Kasi, meron tayong tinatawag na, suffering, mga iba't ibang suffering. That suffering, yung aksidente, will fall into suffering caused by our own mind and our own body. No? Kasi na-aksidente tayo, nasugatan tayo, napilay tayo. So, yun, masasaktan tayo, no? Okay? And meron namang suffering na cause ng other living entity. Ibig sabihin yan, pagka anyway, so ang ibig sabihin yan, ano ba, nakagat ka ng aso, nakagat ka ng pusa, yung lamok, pati yung lamok, magbibigay sa atin ng problema. Okay? So, suffering na naman yan. And, the last one, yung una natin lang suffering caused by calamities o yung nature. Yan papasok na yung bagyo, lindol, diba? Pagsabog ng vulkan, no? Ngayon natatakot tayo, no? Natatakot tayo. No? Lalo na pag ikaw mismo nakaramdam nung situation, no? Matatakot ka rin talaga. Biglang aantab mo. Ngayon, ang tanong, saan ba tayo talaga, hihingi ng tulong, no? Actually, nakakatuwa nga kasi hindi ako natutuwa sa lindol pero yung mga video sa lindol, kung mapapansin nyo, no? Yung mga tao, habang binibidyo nila yung pangyayari, they're always calling upon the name of Lord Jesus Christ. Kaya kung napansin nyo, natatawag sila sa Bisaya, Ginoo, God, gano'n, God, no? Nagdarasal sila that time. And, sa totoo, yun talaga ang tunay nating shelter. Ang pagtawag sa Diyos, ang pagtawag sa mga pangalan ng Diyos. Hindi, pwedeng, let's say, tumawag ka sa name ng Diyos, pero lumilindol pa rin. Paano yun? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, hindi ba nakokontrol ng
ng Panginoon yung paglindol. No? Kasi tumawag ka na pero tuloy-tuloy pa rin yung lindol. O tumawag ka na sa Diyos, pero signal number 4 pa rin, hindi huminto. Ang ibig sabihin nun, hindi niya kayang hintuin? No, hindi sa hindi kayang hintuin. Okay? Kasi ngayon, yung mga nangyayaring kalamidad na yun, ay normal dito sa mundo na to. Okay? Okay? So, hindi yan talaga, hindi yan mawawala dito. Normal yan. Dito yan, nangyayari yan. Tungkol, halimbawa lang yung mga sakit. No? Ibig sabihin mo, pag tumawag ka sa Panginoong Diyos, hindi ka na magkakasakit. And ultimately, pwede ba yun? Pag tumawag ka sa Panginoon, hindi ka na, let's say, aalis sa katawan, hindi mo mamatay. Hindi, lahat yan ay mangyayari pa rin. Kasi natural yan dito. So, ang punto natin ngayon, saan ba tayo talaga tatakbo? Saan ba tayo talaga tatakbo? So, ang sinasabi ko yung kanina, yung sa pagtawag sa Diyos, no? Sana, actually, tatakbo lang, isa lang ang tatakbuhan natin, ultimately. And that is God. And that is the real shelter. And calling upon His name is non-different from, being with Him, no? Kasama natin siya. So, ang kailangan natin, no, ay maging totoo sa atin yan. Ibig sabihin, hindi tayo tatawag sa Diyos kung kailan may sakuna lang. No? Kasi, paano pag, wala na naman lindol? Diba? Iba na naman tinatawag natin. Diba? Okay, iba na naman mga ginagawa natin. Makakalimutan na naman natin si God. Diba? So, dapat, ang punto ko dito, ang tinuturo dito sa Living with Meditation is yung tinatawag na being God conscious. Hindi sabihin may lindol man o walang lindol, dapat parang tayong tinatawag sa Diyos. Kaya nga tayo tinuturuan ng meditation. Specifically, yung Japon meditation. Okay? So, yun ang kailangan nating gawin regularly. Okay? Kasi pag ginagawa natin yan regularly, no, masasanay tayo sa pagtawag sa Kanya, nagiging, dahan-dahan nagiging God conscious tayo. So, pag may dumating na mga sakuna, normal na sa atin ang pagtawag sa Diyos. So, magiging, natural na yun. At hindi lang yan actually, hindi ka tatawag sa Diyos kasi may problema ka. No, dahan-dahan, yung sinasabi kong pagiging God conscious is, you are always aware, of the existence of God. And you are developing your relationship with Him. Ibig sabihin, lagi tayo nagpapasalamat, pag-ising sa umaga, Lord, thank you, another day, gising po ako. Kaya nga sabihan, pag-gising daw natin sa umaga, meron tayong regalo na binubuksan, no? Dalawa raw yun ang ating mata. Okay, so, nagising tayo, that's a blessing. Okay, so, yun ang kailangan nating i-develop, yung ating loving relationship sa Diyos. Kasi ultimately, lahat ng problema, hindi man lindol, okay, hindi man lindol, hindi man bagyo, okay, pwedeng sakit, diba? Pwedeng aksidente, maraming problema pa na darating. Alam mo, ikaw, let's say, safe na ako kasi yung bahay namin, tinibayan ko na, hindi na ako maano ng lindol. Paano kung baha naman, tsunami naman? Diba? O, hindi, ready ko yung bahay namin, tinasan ko para hindi mapasok ng tsunami, so safe na ako. Paano kung naman, virus, sakit naman. Diba? O, paano yun? Paano mo papagitan sarili mo sa virus? Hindi naman pwedeng mataas yung bahay mo o matibay yung bahay mo. Kasi yung ginawa mo, lang yun, panglindol o pangbaha, virus yung nakatama sa'yo. O, paano yan? So, dito sa mundo na to,
ginagawa natin lahat, guys, no? Ginagawa natin lahat para maging komportable. Pero ang problema sa mundo na hindi tayo magiging komportable. Hindi mawawala yung mga problema. Alam niyo ba kung bakit? Ba't hindi matapos-tapos yung problema dito sa mundo? Anyone? Baka merong gustong sumagot kahit sa chat. So anyway, hindi matatapos ang problema rito kasi nga built-in ito. Built-in yung problema rito sa mundo to. It's like, this is the nature of the world. Yes, tama. Ayan, ito naman dito. Na-frozen po kayo, sir. Aribol. Nakamute pa po kayo, sir. So again, no, sorry, hindi matatapos yung problema rito kasi it is the nature of this world. It's parang yung isda, magpunta sa lupa. No, actually, hindi problema yung lupa eh. No? Ang problema, yung isda, siya yung nagpunta sa lupa. Okay. Yung mundo na to, ganito talaga dito, temporary. It is built like this. So, actually perfect siya eh. No, perfect siya. Parang yung lupa walang problema diyan. Diyan nga tumutubo yung mga yung mga halaman eh. 'Di ba? Ang imperfect, ang hindi natural, yung isda, gustong mamuhay sa lupa. So kung itong mundo na to aayusin mo, kasi pepertikin mo, mahinto ko na yung lindol, mahinto ko na yung tsunami, pepertikin na natin to. Hindi mo magagawa yun. Kahit anong gawin mong pertikin mo to, nagawa ka ng flood control. Nagawa ka ng taas na flood control, no? Kasi matino ka, no? Hindi mo binusa yung pera, ang taas-taas na. Ang taas-taas ng flood control mo, paano kung, ayun nga, magkasait ka naman. Ayun, perfect po yun. Perfect po ang nature, inaabuso lang. Itong mundo na to, tawag dito, mag-i-exist talaga siya kahit wala tayo. No? Kakapakailan natin, gusto natin perfect eh. Yun, nagkakaproblema. Nagkakaproblema lalo. So, ang gusto kong i-share sa inyong gabi is, ang real shelter natin is to be developing our loving relationship with God and eventually, be in God's protection. No? Gradually. Hindi ibig sabihin, no? Hindi ibig sabihin na tawag dito na pag sumakabilang buhay na tayo, yun na. Safe na tayo. But now, pwedeng ngayon na. Hindi kailangan, let's say, I'll use the word yung pagalis sa katawan, yung tinatawag na, pag namatay na ako, pupuntahan na ako sa kaharian ng Diyos. Diba, doon safe na ako. Tama naman yun, safe ka naman talaga doon. Pero, paano ngayon? So, hindi ka pa safe. Pwede din tayong maging safe now, in this world. So, paano yun? If we are always, in the embrace or in the protection of God,
connection with God, in our loving relationship with God, we are protected. Now, no, hindi yung hindi yung pag umalis na ako sa katawan ko, pag namatay na ako, uwi na ako kay Lord. Pwedeng ngayon na. No, and all these things na nangyayari, ay tatanggapin mga kontrol, tatanggapin natin. Haharapin natin ng let's say, buong loob nating harapin o buong natin tatanggapin. Kung ano man yung mangyari, di ba? Hindi natin, parang pipigilan. Kasi, maraming ang balay na hindi ka mapipigilan. Because you are very limited. We are very limited. Alam natin yan. And at the same time, we know that God is unlimited. Yun ang ating assurance. Yun ang ating safety. Pag meron tayong ganong consciousness. Tulad ngayon, alam mo kasi sa pamilya natin, di ba? May kanya-kanya tayong each and individual ngayon dito, yung nandito ngayon sa class na to, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan. No? Tapos sasabay pa nga yung mga yan, mga lindol, bagyo, habang wala kang trabaho, is may babayaran kang bill, sobrang pressure. Tapos, let's say, may broken relationship pa, yung mga ganyan pa, sasabayan pa yun. Ang dami natin. So, what will you do? Diba, hindi mo naman kayang hintuin lahat. No? Kaya nga, parang, yung iba, yung ibang iisip na lang nila solusyon, unfortunately, parang, para matapos na yung problema, tatapusin na nila supposed to be yung buhay nila. Which is, hindi naman yun ang tunay na solusyon kasi hindi naman nila talaga matatapos yung buhay nila. Dahil ang buhay, ikaw at ako, we are eternal. Itong katawan, masira. Pero, you are still, nandun pa rin tayo sa mind natin, balot pa rin tayo sa isipan natin, yung ating material consciousness. Nandun pa rin tayo, therefore, andito pa rin tayo sa material na mundo, which is full of, pain and suffering. So, hindi yun ang tunay na shelter. Hindi yun ang ating itinuturo sa atin. So, ang gagawin natin, again, we take seriously the process. Yung ating pagdevelop ng pag-ibig sa Diyos. Kasi yun talaga ang magbibigay sa atin ng security. Security. Na kahit anong mangyari, secure ka. Kasi kung iisipin mo lang maigi, yung ayun, may tanong, pero we'll go to that later. No? So anyway, kung iisipin mo lang maigi, sa totoo, ang dami pwede nangyari. No? Ang dami pwede nangyari. So, pag inisip mo lang iisip yun, hindi maganda pa sa'yo. Let's say, umalis ka ng bahay, di ba? Tapos inisip mo, paano kaya kung naiwan kaya yung, paano kung sumabog yung LTD namin? Paano kung ka-short circuit sa bahay? Di ba? Tapos paano kung, lundol, ang dami pwede. Paano kung habang sakay ako dito sa sakyan, mabunggo ako? Ang dami, no? Daming nakakatakot na pwedeng isipin. Pero, hindi mo yun dapat, isipin. No? Dito ngayon papasok yung ating tinatawag na gagamitin nating intelligence natin. No? We only deal with problems na totoo.
Hindi yung problems on your mind. No? Tulad mo, yung sinasabi ko sa inyo na may nanguhula na darating daw yung tsunami habang gabi, marami natutulog. Pag iniisip mo yun, hindi ka naman nakatulog. Tapos taga-Surigao ka pa. Diba? So, anong magiging solusyon mo? Saan ka hingi ng tulong? Hingi ka ng tulong sa mayor ninyo, hingi ng tulong sa police? Natatakot po ako kasi magkaka-tsunami daw habang gabi. Paano kaya to? Sino kayang pwedeng tumulong sa akin? So, ayan na naman, meron ng earthquake nearby. Meron naman ng pop-up sa akin. So anyway, yun ang kailangan natin gawin. No? I-develop natin ang ating pag-ibig sa Diyos, ang pagkilala sa Diyos. Really, lumilindol ngayon dito ngayon. Sorry naramdaman ko. Kasi gumagalaw. Ang lakas. So anyway, real shelter is in the name of God, is with God. We should develop it now. Hanggang malakas pa tayo, itong katawan na to ay malakas. Gawin na natin, huwag natin pagsabukas. Kasi we never know bukas. We're not sure of what is happening tomorrow. So ngayon, meron tayong chance na ma-develop yung pag-ibig sa Diyos sa pamagitan ng pagsambit ng mga pangalan ng Diyos. We should do it now. We should start now. Huwag nating hantayin na lumindol pa. Huwag nating hantayin may masunugan pa tayo ng bahay. Huwag nating hantayin na magbagyo pa ng malakas. Huwag nating hantayin na magkasakit pa tayo. Tapos, tsaka lang tayo tatawag sa Panginoon. We should do it now and develop our loving relationship with God because that is our real shelter. That is our real protection. Okay? Thank you very much. I think meron tayong mga tanong. No? Sige, we'll go. May tanong po kayo, everyone. Now is the time. Mag-freeze ulit si Sir Paul. Honorable Sir Paul, andiyan ka po ba? Mag-freeze, sandali lang Yan. May tanong po dito, Sir Paul. Tanong lang po, bakit po ganon naiisip ng tao ang mag-quit na lang pag may pinagdadaanan na mabigat na problema? Galing kay Ma'am Lenny. Naiisip nila mag-quit na lang. Kasi wala na siguro maisip na solusyon. Siguro they're trying, but meron namang solusyon. Meron solusyon. Ayun nga, yung pinag-usapan natin, ang solusyon natin is yung pag-develop natin ng pag-ibig sa Diyos at sa Kanya tayo hihingi talaga ng shelter. Sa Kanya tayo na, lalo na yung mga bagay na wala na tayo magagawa. At marami yon kasi limitado lang tayo. You should take shelter from God. Yung pag-quit, yung pag-quit. Ano bang ibig sabihin niya na pag-quit? Ano ba? Parang, suicide ba yun? Na mag-quit na lang? Paano ba? Hindi mo naman pwedeng i-quit yung, may problema ka. Quit na ako. Paano pag meron kang sakit? Di ba? Ayun, suicide. Okay. No, it's not the solution. Naiisip nila yun kasi wala siguro kulang ang kaalaman kung sino, ano ang tunay na shelter. So, yun nangyari. Kaya naiisip nila mag-quit na lang. But, hindi mo yun ang tunay kasi hindi mo naman talaga itigil ang iyong pag-iwan. Itigil talaga pa rin tayo.
Okay. Hindi ka makakatakas sa problema. Actually, dadami pa yung problema mo. So, yun ang ano yun, makakatakas daw po ba sa problema pag ginawa mo yun? No, hindi. Dadami pa kasi nandun pa yung material desires mo eh. Tapos yung attachment mo nandun pa. Imagine mo, no, mahal mo yung mga pamilya mo sa buhay pero hindi ka na nila makita. Di ba? Hindi mo na, maaaring makita mo sila pero hindi ka na makapag-usap sa kanila. For a while lang, no? For a while lang naman maging situation mo. Kasi, if you commit suicide, you will be, mapupunta ka sa, ghost, no? Ghost body. Ganun. Kakaroon ka ng, balot ka pa rin ng subtle material body mo, pero wala ka ng physical na katawan. Kaya ang tawag doon, ghost condition. So, hindi makakatulong sa'yo. Hindi ka titigil sa pag-iral, buhay ka pa rin. Kasi hindi ka naman talaga namamatay. Okay. Itong katawan, umaalis ka lang sa katawan. Okay, pag sira na, aalis ka. Pero pag sinira mo to, no, sinadya mong sirain, yun yung tinatawag na suicide. And hindi yun makakatulong sa'yo. Okay, anymore? Anyone else na gusto magtanong? Meron po dito ang tanong si Ma'am Luz Viminda. Bakit po ako laging kinakabahan, mabigat ang dibdib ko kahit anong pag-iwas kong isip sa mga problema? Okay, paano ba kayo umiiwas sa pag-isip? Kasi pag umiiwas kayo sa pag-isip ng problema, iniisip niyo pa rin yung problema kasi iniiwasan niyo nga. Kumbaga, aware pa rin kayo. So, kung gusto niyo talagang makaiwas sa problema, mag-focus kayo sa solution. Hindi yung iniiwasan mo lang, parang umiilag ka lang eh, pero nakatingin ka pa rin doon sa problema. Diba? Parang gano'n naman, yung parating na, sa'yo, problema. Problema, diba? Problema. Parang umiiwas ka lagi, gano'n. So, kung gusto pa rin doon, no, wala kang ginagawa solution. So, kung gusto mo mag-iwas doon sa problema, kung mga solusyon, siguro kakaroon mo, tamahan. Yun ang punto ko, no? So, kung gusto nating makaiwas sa problema, pag tayo mag-focus sa problema, mag-focus tayo sa solution. And what is the solution? Again, develop, our loving relationship with God. As far as practical things, marami naman. Let's say, pwede nating simulan sa mga basic na, mga exercise, walking, yung mga pamparelax, being active, at the same time, being, we know na all those things will not really help us. Pero will somehow, mababawasan yung pag-iisip natin sa mga ganong bagay. Pero ang ultimately, it is the wisdom, it is our relationship with God that will really solve sa lahat ng ating problema. No? Yung wisdom ba na hindi ako yung katawan, hindi ako yung isipan, hindi ko kailangan sundin yung isipan. Kung hindi porket naisip ko, magpo-focus na ako sa naisip ko na hindi. Kasi hindi nga ako yung isipan. No? So yung mga ganon. Kung ngayon, sabi niya parang nabibigatan daw siya sa, ulit niya yun, sir, Sir, bakit po ako laging kinakabahan, mabigat ang dibdib ko kahit anong pag-iwas kong isipin ang mga problema? Hindi mo nga yung mabigat ang dibdib eh. Sorry. Nahihirapan ba kayo o ano? Pag mga ganun bagay, say, nahihirapan uwi na, o parang masakit yung puso niyo, siguro mas maganda magpatingin kayo sa doktor. No? Kasi may mga solusyon naman lahat eh. I mean,
Di ba? Baka may kailangan kayong iniming gamot. Alam mo, sa puso ninyo, o sa, sa paghinga nyo, you know. Pero as far as sa ating isipan, tayo ang mas makakatulong, no? I mean, ikaw mismo. Kasi ano eh, uh, ano man igagamot sa isipan, diba? Usually, yung papainumin ka ng, I mean, you can try, no? I mean, kasi kami dito sa Living with Imitation, again, hindi naman kami rito mga medical professional. Eh. So if you want to go to your, let's say, psychologist or psychiatrist, nasa sa inyo yun. Wala kaming jurisdiction sa mga ganong bagay. It's up to you. Pero, dito sa Living with Meditation, yung meditation itself will purify your heart and mind. Yun ang lilinis talaga sa isipan at puso natin. So, yung pagiging matatakotin natin, fearful, paano susolusyonan yung pagiging fearful? Baka patulogin ka lang para pag tulog ka, hindi ka natakot. Pagising mo, takot ka pa rin. No? So, sa Living with Meditation, wisdom, na hindi tayong katawan natin, therefore, anumang mangyari sa katawan na to, hindi naman talaga sa'yo makaka-apekto in a sense, in the truest sense, no? Hindi sa'yo makaka-apekto. Sa katawan, makaka-apekto, pero sa'yo hindi. So, wisdom will help you up. No? Kasi, ang nagkakos lang talaga ng pain is ignorance. No? Ignorance is equal to pain. Pero pag you are in wisdom, hindi, it cannot bother you. No? Pag yung alam mo, let's say sa iyong panaginip, takot kasi nahabol ka ng leon. Panaginip, ngayon ako ng leon, sobrang ang sitwasyon lang doon, gumising ka eh. Pag-isip ko, wala naman palang leon. Diba? So, gumising tayo sa katotohanan na hindi tayo ang katawan. Hindi tayong isipan, tayo spiritual, eternal, spiritual being, child of God. We have a very protective and loving Father, and that is God, all-powerful. So, ano pa yung ikakatakot natin? Kung mag-isip tayo sa katotohanan. Okay? Parang may tatay ka. Hindi lang yung tatay mo, hindi lang gobernador, hindi lang presidente. No? Diyos yung tatay mo. God Himself. The all-powerful, all-loving personality. Diba? Kung ikaw nga, kung tayo nga dito, let's say, tatay natin, gobernador, diba? Nakasang loob na natin yan, gobernador pa lang. Diba? Kung ma-realize mo pa yung tatay mo, scourge na. Yun ang magbibigay sa'yo ng shelter, real shelter. Okay? Sana nasagot ko. Anyone else? Meron po dito Sir Hilary. Si Ma'am Ken. Mapupunta po ba tayo sa impyerno pag nag-suicide po? Okay, mapupunta tayo sa impyerno pag nag-suicide. Actually, meron talagang hell, no? Meron physical hell. Meron mapupuntahan. Actually, hindi lang, tawag dito, hindi lang naman yung pagsusuicide ang mapupunta. The fact na we are away from God, no? Yung conscious natin is a type of hell. Diba? Yung consciousness natin na hindi mo naiisip yung Diyos, that can be considered as, hell also. So, kung tayo ay walang, tawag dito, malayo tayo sa Diyos,
that is hell also. No? Hindi ka lang mapunta, nandun na tayo sa situation na yun. Kasi meron parang hell, okay? Yung masama para sa atin ang masama. Okay? So, pero kung ngayon pa lang, tayo sa Diyos, the reality is, somehow we are in hell already. No? Kasi anak ka ng Diyos eh. Mas malayo ka sa kanya siya nag-isip. Parang let's say, isa kang bata, no? Ano ka, 10 years old, you know? Tapos dinala ka sa isang gubat. No? Tapos iniwan ka ron, di mo na nakikita yung tatay mo, yung mga pamilya mo, walang connection sa kanya. Hindi ba parang hell na rin yun? Although sa gubat lang yun, ha? Pero wala namang kumukulong ron. Asupre o what. Pero ang feeling mo, you're away from God, you're away ka sa magulang mo, you're experiencing hell at that time. You don't need to go to hell. So yung sa mga suicide, ang alam ko, they will be put into a ghostly condition, and that condition is not good. It's really bad. No? Hindi maganda. Hellish condition na rin. No? Anymore? Pero may mga specific na hell, hindi ko kung yung nag-suicide ay may pupuntahan bang specific na hell, hindi ko yan alam. No? Sa ngayon, hindi ko yan alam. Pero ang alam ko is, pag nag-suicide ka, you'll be put in a ghostly condition, and that is a hellish condition already. Okay? Sana nasagot ko. Anyone else? May tanong po dito si Ma'am Luz Biminda. Hindi po kaya may mga nag-iisip sa akin ng masama kaya ako kinakabahan. In connection to dun sa tanong niya kanina. Okay. Actually, hindi may nag-iisip sila ng masama eh. Maaari pa nga ikaw yung nag-iisip na may nag-iisip siya ng masama. So, yun ang masama. Kasi mga tao nag-iisip yan, hindi ko sila mapipigil. At hindi dapat yun ang concern natin. Ang concern natin kung ano yung iniisip natin. Kasi kung tayo may control eh, yung iniisip ng iba, wala tayong control. Hindi lang sa walang control, wala kang magagawa doon. In that sense. Halimbawa ako, nag-isip ako ng masama sa'yo, pwede mo ba akong anuhin? Pwede mo ba akong kasuhan? Anong ikakasa mo sa akin? Pwede mo ba akong isu? Sabihin mo, sir, ito kasi nag-iisip sa akin ng masama eh. Diba? Pwede ba akong makulong? Anong magagawa mo? Wala. Wala tayong magagawa. Kasi wala namang ginawa. Wala namang ginawa action. Halimbawa, niisip lang. O, wala namang nag-manifest. Yung ginawa pinagayon, kung ano man masamang iniisip. Bakit ba nag-iisip talaga ng masama? Sa Facebook lang eh. Di ba? Pag nag-post lang, yung mga nag-iisip ng masama, o nga, daming haters. Diba? Pag yun ang kinonsern mo, yun mismo yung papahirap sa'yo. Yung iniisip mo na, ang dami kong haters, ang daming yun. Doon ka talaga. Kasi, nandoon tayo doon sa ganung nandun tayo sa negativity na yun. Nakapokus tayo doon. Yun talaga yung magiging natin. Yung magiging vibes din natin. Yung maisip natin. At hindi yun talaga makakatulong. Okay? So, ang kailangan natin nga solusyon. Hindi yung parang let's say kasi ikaw nakagat tayo ng aso, right? You know?
Imbis na hugasan natin agad yung kagat ng aso tapos papatingnan natin agad sa sa mga doktor, yung ginawa natin, hinabol natin yung aso. At parang parang gusto mo siyang tanungin, gusto mo siyang parusahan, gusto mo siyang kausapin, ba't ka niya kinagat, di ba? Mag-argue kayo. Di ba? Wala naman akong ginagawa, ba't mo ako kinagat, di ba? Imbis na gawa mo ng solusyon, nag-focus ka pa doon sa mga ganong bagay na parang nagsisisi ka pa. No? So, doon patuloy mo pumunta yung attention mo instead na mag-focus ka na sa solution. So, sa mga ganong bagay, sa ganong sitwasyon, mga tao sa paligid natin, hayaan natin sila mag-isip kung anong gusto lang isipin. Hindi naman na wala, out of control na tayo doon. Kung na natin i-concern yung sarili natin, mag-focus tayo doon lang sa meron tayong control, doon sa may magagawa tayo. Sa mga wala tayong magagawa, like yung iniisip ng iba, hayaan na natin yun. Anywhere else? Ano nasagot ko po? Meron pa po dito from Yes. Ma'am Lenny. Magtanong lang po, bakit po ganon? Pagka po nagdadasal ako bago matulog, binabangungot ako. Pagka hindi naman ako nagdadasal, panatag tulog ko. Matagal ko po yan tinatanong sa sarili ko. Bata pa po ako at hanggang ngayon ganun pa rin ang mga nangyayari. Bakit po ganun? Epekto sa akin ang Bakit po ganun ang nangyayari? Bakit po ganun epekto sa akin pagka nagdadasal at ako binabangungot ako? Sorry, That's interesting. Ako nga ako. Anyway, don't stop praying. No? Kahit bangungutin ka. No? I mean, ang tagal-tagal lang nangyari, sabi mo, up until now, wala naman talaga nangyari. Diba? I mean, sabi mo, pag nagdasal ka, binabangungot ka, tapos mula bata ka pa, hanggang ngayon, andiyan ka pa rin naman. So, wala naman talaga nangyari. It's all a dream. And hindi tayo nabubuhay sa panaginip dapat. Nabubuhay tayo sa totoo. And we should not conclude na parang pag nagdasal ka mababangungot ka. It's not a conclusion na hindi mo yun pwedeng i-conclude na pag hindi ka nagdasal panatag ka lalo. Ano ba yung panatag sa'yo? Hindi ka nabangungot, yun lang. Parang yun hindi ako binangungot, panatag na. Parang sinasabi natin na wala akong sakit, yun lang, okay na yun. Masaya na ako. Instead na wala akong sakit, nagsiswimming ako, may positive side pa. No? Hindi lang naman tayo, hindi lang kapanatagan ang hinahanap natin. Hindi lang, yung mga baka, panatag din yun eh. Pansin mo yung mga baka, kain lang ng kain. Diba? Panatag yung mga yun. Kaya nga may kasabihan, contented cows. Diba? Pansin mo kung may makita pa ang baka dyan, kain lang sila ng kain, nagpapahinga, panatag sila. Pero ang problema, panatag sila, pero dadalhin din sila sa slaughterhouse. Doon sila hindi mapapanatag. So, ang tunay na kapanatagan ay yung nasa shelter ka ng Diyos. Yan ang tunay. Hindi yung wala ka lang bad dreams, panatag ka na. Wala kang bad dreams, pagising mo naman. Totoo. Totoong problema. Di ba? I rather have bad dreams than a bad real-life situation. Panatag ka nga sa dream mo. Okay, pagising mo naman, totoong problema ang kaharap mo. Mas maigi na yung bad dreams, pero pag gising mo, walang problema talaga. I rather choose that.
Again, don't equate praying to God. Don't equate that into having bad dreams. No, it does. It's not. Okay? Sana nasagot ko. Anyone else? Galing po kay Ma'am Ken. Sir, curious lang po ako. Kung ang real world po natin ay kasama po si God, habang nandito po tayo sa mundo, magsusumikap po tayo by offering everything to God pa rin po? Yes. No, relationship, developing relationship with God, being conscious with God. A relationship is, dito naman sigurado may ka-relationship naman tayo, di ba, sa mundo. Ganon, dapat ganon din ang ating relasyon sa Diyos, totoo. No, kung nakikipag-relate tayo sa asawa natin, sa mga anak natin, kinakamusta natin, no, kumain ka na ba? Kamusta ka dyan? Ganon din ang relationship natin sa Diyos, totoo. Totoong relasyon. So dahan-dahan kasama yon yung pag-alay sa Diyos ng mga ginagawa natin. Kasi sa Kanya naman lahat eh. Wala naman talaga tayo eh. Wala tayong tunay na pamamay-ari. Di ba, lumabas tayo dito, wala tayong ni isang hawak. Ni damit, wala tayo eh. Oh. Tapos maglabas natin, akin to, bahay ko to, lupa ko yan, nakapangalan sa akin yan. Pero ako, look, dami na bigla na lang pag-aari yan. Pero lumabas, wala namang pag-aari. Oh. Ganon din, pag umalis ka rin, dadalhin. No? Everything is owned by God. Actually, hindi mo kailangan sa kanyang ibigay kasi sa kanya na yun. Everything is His. We are just given a chance na, kunin yung sa kanya at ibigay sa kanya lang tayo sa pag-ibig sa Diyos. Okay? Wala tayong pagmimiyari, wala ka nang ibibigay. Ang ibigay mo lang pag-ibig. Lahat ng yan ay sa Diyos. Pera, ginto, prutas, pagkain, lakas, wala. Sa kanya lahat yan. Ang meron lang tayo yung chance na, maisip mo yung Diyos na, bigyan ko saya ng magdasal kaya ako, magpapuri kaya ako. Anyway, sana nasagot ko po. Anyone else? Nasipag yung question and answer natin. Sir, paano pag, hindi kayo, parang hindi kayo same ng faith ng mga ibang kamag-anak nyo? Nagkakaroon ng clash. Nagkakaroon ng clash. Sometimes it will happen, but it is not necessary. No? Kung matututo tayong magrespeto, hindi na kailangan mag-clash. Pero kung yung, let's say, yung isang parte ay walang pagrespeto sa iyong ginagawa, ayun nga, magka-clash. Pero, dahan-dahan, mapaliwanag, dahan-dahan, maintindihan din naman. So, pag they try to, clash on you, you should hold your horses. Ibig sabihin, huwag mong anuhin, huwag mong sabayan. Alam mo, let's say, ano ba yan? Ano ba yung ano nyo? Hindi yan, Christian. Anyway, ano ba yan? Makasama mo ba sa bahay, Christian? Parang gano'n. Ano ba? Just so I know. Yung family namin, active, sir. Pero yung ibang pinsan kasi namin, ang mahirap kasi, sir, may-ari sila ng beer house. Kaya parang, alam nyo, sobrang layo. Ganon. Anong ibig sabihin sa tayo? Dapat pag Christian Siyempre, ka, pag wala may-ari beer ka house. ng, hindi naman, pag may-ari ka ng beer house, siyempre, ano ba isipin ng ibang tao, di ba, sir? Parang ganon. Oo nga, no? Again, no? Dapat ang buhay natin is hindi nakabase kung anong iisipin ng mga tao. Parang laging approval ng ibang tao. Yung again, dapat di tayo mabuhay sa ganun. Dapat ang iniisip natin lagi kung ang basya ng buhay natin is this pleasing to God?
Diba? Parang ganun. So anyway, kung ikaw nga pala nagpapalo ka ng ng tinuturo ni Lord Jesus Christ, sundin natin. Kasi nga, kung talaga sinusunod natin si Lord Jesus Christ, ang turo niya, mahalin ng Diyos, mahalin ng kapwa, Hindi naman nagbibiraw si Lord Jesus Christ. So, i-follow natin yun. Kung ano yung hindi niya ginagawa, wag natin gawin. Kung anong ginagawa niya, gawin natin. Yun ang, anong sinasabi niya, susundin natin. Yun ang Kaya nga yun totoong nga sir, ang Kristiyano. hirap kasi siyempre nagsiserve kami sa church tapos sila parang yun yung business nila. Parang ang hirap ipailawanag sa ibang tao na gano'n na Okay. tuwing magkakasama kami, gano'n. Hindi naman Pero, sila ata naniniwala sa hindi. gano'n. So, ah, sa akin, simple lang yan. Kung ako lang sa situation mo, yung ibang tao, sabi, no, ba't ganyan yung mga pinsan mo, nag-ano sila? And simply say, that's their choice. Diba? That's their choice. Sabihin naman, ganito, di ba, lahat naman sa Christian ba, bawal uminom? Hindi Kasi ko alam ako, sir. hindi naman yung pari nga, umiinom eh. Diba? Hindi ko lang alam kung naglalasing talaga. Pero yung di ba, parang alak yun eh, parang pero sila. At saka umiinom talaga yung mga pare. Umiinom talaga sila sir. Pero hindi na lasing talaga lasing na parang hindi na makalakad si father hindi gano'n. Siguro tipsy lang. Yung nakainom, konting-konti. Yung gano'n. Pero hindi yung yun ang sinasabi ko parang actually alam mo ako, kung nire-respeto mo yung katawan mo, it's a temple of God eh. Hindi mo yan sisirain. And drinking alcohol is bad for your health. So, your body is a temple of God. So, bakit mo parang ginaganon? So, you should live a clean living inside and out. Diba? That's why ako, nagpa-practice ng meditation. Kami nila Sir Hillary, we don't do that. We don't engage in intoxication, like drinking, smoking. We don't engage in gambling because those things will take away your mind from God. So lahat ng yung maglalayo sa iyo sa Diyos, iwasan mo yun. Kahit hindi sinabi ng church ninyo. Diba? Kasi ang totoong pag-ibig sa Diyos, it's not about, kung anong it's your development of your personal closeness with God. Yun ang noon, parang ang totoong relasyon sa Diyos, yung kasi di ba pwedeng nagsisimba ka let's say nasa church ka, okay? Pero habang nasa church ka, iniisip mo yung gusto mong gawin. Let's say, magbabasketball pa ako, ang haba ng ceremony, Father, kaya ito matatapos? Kasi may laro pa kami. Isip mo, habang nasa church ka nun. Diba? That is not how it should be. Pero ang totoong relasyon sa Diyos, habang nagbabasketball ka, iniisip mo si God. Lord, thank you Ang katawan ko malakas pa rin kapag basketball ako. Yun ang tunay na relasyon sa Diyos. No? So, kung anong magpapalapit sa'yo sa Diyos, gawin natin. Kung anong lalong maglalayo sa iyo sa pag-iisip sa Kanya o magpapakalimot sa'yo sa Diyos, yun ang iwasan natin. And, to be drinking yung mga ganong bagay, makakalimutan mo yung relasyon mo sa Diyos. So, that's why we don't do that. And as far as hindi sila naniniwala, ano magagawa natin? Dapat yan, hindi mo yung problema Problema yun ng mga pinsan mo kung sino ang gumagawa nun. And, it's not your job to defend them. Diba? Parang, lawyer ka nila? Parang ganon. So, the action they do will be judged by our neighbors. Ganon talaga dito sa mundo Mapanghusga mga tao
So, kung ayaw Yes. nila nun, huwag nila gawin. Diba? Parang ang nangyari ngayon, hindi ko pa naiipit eh. Hindi naman ko yun. Diba? Mga pinsan ko yun, hindi ako, you better ask them. Parang gano'n. Why are they doing that? Ako hindi naman ginagawa. Simple as that. In a humble way, sabihin mo, you know, I don't know with them, kung bakit nila ginagawa yun. Diba? So, people will find, unfortunately, will find fault of other people. Kaya nga sa Bible, nandun nakalagay, di ba, bago mo pinupunahin yung dumi ng ibang tao, tingnan mo muna yung dumi sa sarili mong mata. You know? Baka merong aring muta. Puna ka ng puna. No? So anyway, yun, sana nasagot ko yung tanong mo, ma'am. Thank you very much for your question. May last question po dito. Galing kay Ma'am Luz Biminda. Pwede po pala i-offer ang pera kay God. Wow. Yes. Yes. So how do you do that? Wala naman siyang bank account. May bank account ba si God? So hindi you know, it's not like you know, may bank account si God, tapos doon natin papadala yung mga pera nila, no. Yung pera niya, lahat na nag-offer, ito, ano to? Jesus Christ, BPI, diba? Ito yung number ni Lord Jesus Christ. Oh, whatever. No, it's not like that. You offer your money by helping those people serving God. Yun ang hanapin mo. No? Sino kaya nagsisilbi sa Diyos? Tulungan ko na magsilbi siya sa Diyos. Kailangan nila ng pera eh. Siyempre lahat tayo kailangan ng pera. I mean, buhay tayo, we need to buy our food, we need to buy, let's say, sa airtime. No? Alam mo, sa Facebook, may ads. Yung living relation, bibigay mo mong bayad sa Facebook. Para mag-ads, para makatulong sa tao, magpakilala sa kanila. O matulungan sila sa sitwasyon nila. Find those people that serve God, you help them. That is the way you offer your money to God. Okay? Yes, pwede. May question pa po si Ma'am Ken. Ibig sabihin po, pwede pa rin po tayo mag-church po habang nagme-meditation? Yes. Well, may nagsabi ba sa atin na hindi na tayo pwede mag-church? I hope walang nagsabi sa inyo. Those who do not share our views and those who are difficult. Kasi meditation Let us allow God stop to feel our love for our brothers and sisters. How do I live out my faith without Rosario. communities over? Rosario si Okay. Ma'am Reyna. Okay. So anyway, to practice meditation, you don't need to join or leave any of your practices. So if you want to go to church, as you are doing before, yes, you can do that. You know, yung leading meditation, the practice of meditation is not a group that you join, and that you need your group to join the group. No, it's not. Meditation is you developing your love for God and you knowing who you really are and your relationship with God. Okay? Sana nasagot ko po. So, ayan. Meron pa pong questions? So, yun. Mukhang wala na. So, meron lang po akong announcement. This is in connection with our last activities last year, yung tinatawag na Christmas Carol. So, we invite
everyone po once again to participate. Just in case sa mga tao, especially mga bago, give me sometimes po na i-share kung ano yung ibig kong sabihin. Ito po siya. Entitled The Gift. This Christmas carol expresses the real meaning of Christmas, and that is Ma'am Neneng, naka-mute po ata yung ano nyo. Pwede nyo na po i-play. Akala ko nakalimutan nyo. Naka-play po siya kanina, bigla na lang nag-stop. Wait lang po. Oops, naka-mute siya. Naka-mute po. Bakit wala siya? Try ko po ako mag-share screen. Ito na po. Pero naka-mute po siya. Hindi ko po alam, sir, kung paano. Wait, i-try ko po ulit na mag-share screen ulit ako. Okay, i-stop ko na po yung sharing dito po. Yes po, nag-hang po kasi yung sa laptop ko kaya I'm not sure what's going on with. Ayaw na siyang mag-stop. Nakikita niyo po ba yung screen ko? From our heart to yours, we wish you a very Merry Christmas. There's joy from within, and happiness that make us sing. Let the music turn out loud. Come and sing with me. Beaming places everywhere. Kids still waiting for good Santa's present. What is Christmas at all? What is Christmas at all? Oh, Christmas Eve has arrived. Fill our hearts with warmth and love. Can't we see under the Christmas trees? But it's good to know how it feels. Love in everyone's heart, let it flow all around. Rejoice, for our Lord has come. Now we give to you the greatest gift of all. Love for God, Haribo. So, yun po yung sample nung upcoming activity natin ngayong Christmas. So, in the next few days, I will be releasing po a video
kung paano yung example ng video, yung audio. Pipili po tayo ng lyrics lang ng stanza na napupusuan natin, and then we will going to record ourselves just like what we have done last Christmas year. So yun po. And Haribol, let's have a short kirtan po before we end. Salamat po pala Sir Paul sa pagpaunlak sa aming invitation ulit ngayon dito sa Living with Meditation. Thank you very much, Sir Hilary, at sa lahat po. Thank you very much. Okay, kirtan po tayo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol! And see you next week po ulit sa ating Saturday Community Call. Sa lahat po ng, if ever na may new students, kindly DM our page para ma-assign, magkaroon
as designated teacher para sa inyo. So yun, hopefully everyone have fun tonight. And this is a really wonderful discussion. Thank you for participating. So, Haribol, diyan pa po ba si Sir Paul? Maraming salamat po, Sir Hilary. Haribol, everyone. Maraming salamat po, Sir Paul. Haribol, Sir Paul. Thank you po. Haribol po. Thank you, Mama Beth. Haribol, maraming salamat po. Thank you po, Sir and Ma'am.